Ayan na, popondohan na yung mga tulay na nakatenga sa Pidig, Ilocos Norte. Alam nyo, although hindi naman ako kumbinsido na talagang may phase 1, phase 2 yung tulay dahil sinabi naman ni Secretary Vince Dizon sa Bicol na walang phase 1, phase 2. Bakit pag Ilocos Norte pwede, di ba? I mean, it's really unfair. Napapagalitan yung ibang mga taga-DPWH sa ibang lugar, pero sa Ilocos Norte, hindi napapagalitan. Nagtatawanan pa sila at pagbibigyan pa yung kanilang mga request. At yung sinasabi na mali ako nung sinabi na nakatenga na matagal. Matagal na nakatenga kasi July pa natapos yan eh. Oh. Tapos kung hindi ako pumunta ron, hindi kayo magkaka-interest na asikasuhin para tapusin, para magamit ng mga taga-Pidig. Kung hindi ako pumunta doon, mapapansin ba yan? Hindi. So nakatenga lang talaga yun. Mas maganda na ngayon, mapupunduhan at magagamit ng mga taga-Pidig. Although, yung kontrata nyo talaga doon is for the completion of a bridge program. Despite na sinasabi nyo kinulang yung pondo, dapat may paliwanag doon bakit nagkulang. Di ba? At bakit yun lang yung amount na hindi naman pala kaya. Di ba? O, dapat ganun. Kasi ang pondo ng Ilocos Norte 1st District is 13 billion for 2025. Paano kayo kukulangin ng pondo? Di ba? 300,000 ang iyon population sa 1st District. Tapos bibigyan kayo ng 13 billion. That's about 40,000 per resident. In terms of money. Oh, mambihira naman. Tapos ganyan yung sasabihin nyo. Well, anyway, ganun talaga. And thank you, Secretary Vince, na hindi ka nagpapadala sa mga kwento-kwento na dapat kasuhan. Wala naman ako sinabing masama tungkol sa inyo eh. Pero talagang ginawa ko lang yung utos ng Pangulo na isumbong yung mga ganyan na proyekto. Anyway, sayang ang bayot. Ayan na, popondohan na yung mga tulay na nakatenga sa Pidig, Ilocos Norte. Alam nyo, although hindi naman ako kumbinsido na talagang may phase 1, phase 2 yung tulay dahil sinabi naman ni Secretary Vince Dizon sa Bicol na walang phase 1, phase 2. Bakit pag Ilocos Norte pwede, di ba? I mean, it's really unfair. Napapagalitan yung ibang mga taga-DPWH sa ibang lugar, pero sa Ilocos Norte, hindi napapagalitan. Nagtatawanan pa sila at pagbibigyan pa yung kanilang mga request. At yung sinasabi na mali ako nung sinabi na nakatenga na matagal. Matagal na nakatenga kasi July pa natapos yan eh. Oh. Tapos kung hindi ako pumunta ron, hindi kayo magkaka-interest na asikasuhin para tapusin, para magamit ng mga taga-Pidig. Kung hindi ako pumunta doon, mapapansin ba yan? Hindi. So nakatenga lang talaga yun. Mas maganda na ngayon, mapupunduhan at magagamit ng mga taga-Pidig. Although, yung kontrata nyo talaga doon is for the completion of a bridge program. Despite na sinasabi nyo kinulang yung pondo, dapat may paliwanag doon bakit nagkulang. Di ba? At bakit yun lang yung amount na hindi naman pala kaya. Di ba? O, dapat ganun. Kasi ang pondo ng Ilocos Norte 1st District is 13 billion for 2025. Paano kayo kukulangin ng pondo? Di ba? 300,000 ang iyon population sa 1st District. Tapos bibigyan kayo ng 13 billion. That's about 40,000 per resident. In terms of money. Oh, mambihira naman. Tapos ganyan yung sasabihin nyo. Well, anyway, ganun talaga. And thank you, Secretary Vince, na hindi ka nagpapadala sa mga kwento-kwento na dapat kasuhan. Wala naman ako sinabing masama tungkol sa inyo eh. Pero talagang ginawa ko lang yung utos ng Pangulo na isumbong yung mga
ganyan na proyekto. Anyway, sayang ang bayot.